India at Pakistan nagsagupa matapos ang pag-atake sa Kashmir. Nagkaroon ng sagupaan sa hangganan ng India at Pakistan nitong nakaraang araw kasunod ng pag-atake na naiulat sa bahagi ng Indian-administered Kashmir. Ayon sa mga opisyal ng India, armado umano ang mga suspek na tumawid mula sa Pakistani side ng Line of Control, LOC, at nagsagawa ng pag-atake sa isang military outpost na ikinasawi ng ilang sundalo. Paano nakaaapekto ang tensyon sa relasyon ng dalawang bansa? May posibilidad bang humantong sa ganap na digmaan ang patuloy na sagupaan sa hangganan ng dalawang bansa? Yan ang ating aalamin. Ang rehiyon ng Timog Asya ay muling nabalot sa tensyon matapos ang serye ng mararahas na insidente sa pagitan ng India at Pakistan noong Abril at Mayo 2025. Naging sentro ng pandaigdigang atensyon ang pinakahuling ulat hinggil sa mga airstrike ng India sa teritoryo ng Pakistan na sinundan ng matinding pahayag ng Islamabad na ito ay isang act of war o akto ng digmaan. Sa kabila ng matagal ng alitan sa rehiyon ng Kashmir, itinuturing na bagong eskalasyon ang mga insidenteng ito na maaaring magbunsod ng panibagong hidwaang militar sa pagitan ng dalawang bansang parehong may nuclear arsenal. Kasaysayan ng alitan. Ang kasaysayan ng atensyon sa pagitan ng India at Pakistan ay may ugat sa panahon ng kanilang paghihiwalay bilang mga independyenteng estado noong 1947. Mula noon, 3 digmaan na ang kanilang nilabanan na pangunahing nakasentro sa rehiyon ng Jammu at Kashmir. Bagaman may mga pagtatangkang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng diplomatikong usapan, nananatiling marupok ang ugnayan ng dalawang bansa bunsod ng madalas na insidente ng karahasan, terorismo at armadong sagupaan sa hangganan. Ang pag-atake sa Pahalgam. Noong Abril 22, 2025, isang brutal na pag-atake ang naganap sa Pahalgam, isang popular na tourist spot sa rehiyon ng Kashmir kung saan hindi bababa sa 30 katao ang nasawi, karamihan ay mga sibilyang turista. Ayon sa ulat, pinaputukan ng mga armadong lalaki ang mga sasakyang may lulan na mga sibilyan. Itinuro ng pamahalaang Indian ang Pakistan-based militant group na Jaish-e-Mohammed o JEM bilang may kagagawa ng pag-atake. Isang organisasyong matagal nang iniuugnay sa intelligence services ng Pakistan. Bilang tugon, inilunsad ng India ang mga airstrike laban sa mga umano'y kampo ng terorista sa loob ng teritoryo ng Pakistan noong Mayo 7, 2025. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga Indian warplane ang mga base na pinaghihinalaang pinagkukublihan ng mga militante sa bahagi ng Pakistan-administered Kashmir at sa lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Ipinahayag ng New Delhi na ang operasyon ay isang precision military strike laban sa mga grupong responsable sa pag-atake sa Pahalgam. Pahayag ng Pakistan, akto ng digmaan. Mariin namang kinondena ng Pakistan ang mga pag-atake, tinawag ito bilang isang walang provokasyong agresyon at isang malinaw na paglabag sa kanilang soberanya. Ayon kay Foreign Minister Ishaq Dar, ang naturang hakbang ng India ay isang akto ng digmaan na hindi maaaring balewalain. Dagdag pa niya, inihahanda na ng Islamabad ang kanilang tugon at hindi nila hahayaan na manatiling tahimik sa harap ng ganitong uri ng paglabag sa international na batas. Posibleng eskalasyon at banta ng digmaang nuklear. Ang posibilidad ng eskalasyon ay higit na nakababahala kung isasaalang-alang ang nuclear capabilities ng parehong bansa. Sa kasalukuyan, tinatayang may higit sa 150 nuclear warheads ang bawat isa sa India at Pakistan. Bagamat may umiiral na mekanismo ng back-channel communications upang maiwasan ang direktang sagupaan, ang mabilisang pagpapalitan ng agresibong hakbang ay nagpapahiwatig na ang alinmang maling kalkulasyon ay maaaring magdulot ng sakunang hindi na maibabalik. Ang tinatawag na nuclear deterrence na matagal nang umaalalay sa balanse ng kapangyarihan ay tila mas sinusubok ngayon higit kailanman. Reaksyon ng pandaigdigang komunidad. Sa ganitong kalagayan, nagsimula ng maglabas ng pahayag ang ilang pangunahing estado sa mundo. Nanawagan ang Estados Unidos ng maximum restraint mula sa parehong panig, habang pinayuhan naman ng China ang dalawang bansa na pairalin ang diplomatikong dialogo upang maiwasan ang paglala ng sigalot. Ang United Nations sa pamamagitan ng Secretary General ay nagpanawagan para sa de-escalation at iginiit na ang anumang unilateral na aksyon
ay maaaring makasama sa regional peace and stability. Gayunman, kapansin-pansin na ang epekto ng mga pahayag na ito ay nananatiling limitado sapagkat hindi sapat ang retorika upang mapigil ang paglala ng tensyon sa aktwal na kalagayan sa lupa. Ang papel ng ASEAN, Organization of Islamic Cooperation, OIC, at iba pang regional na organisasyon ay dapat pagtuunan ng pansin. Kailangan ng isang neutral na tagapamagitan na may kredibilidad at kakayahang impluwensyahan ang parehong panig. Bukod dito, mahalaga rin ang paglikha ng isang conflict resolution framework na batay sa karapatang pantao, prinsipyo ng soberanya, at kooperasyong multilateral. Hindi sapat ang pag-asa sa mga bilateral talks kung walang garantiya ng implementasyon ng mga napagkasunduang reforma. Sa kabila ng malalakas na pahayag mula sa mga leader ng dalawang bansa, nananatili ang tanong, may puwang pa ba ang diplomasya? Habang sinasabi ng parehong panig na bukas sila sa dialogo, ang mga kilos sa lupa, military buildup, airstrikes at propaganda ay hindi nagpapakita ng tunay na intensyon para sa kapayapaan. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang media sa parehong bansa ay nagiging kasangkapan rin upang paigtingin ang damdaming nasyonalismo na kadalasan ay lumilikha ng mas malalim na hidwaan sa halip na pagkakasundo. Ang rehiyon ng Kashmir ay hindi lamang isang isyu ng teritoryo, kundi isa ring simbolo ng pambansang identidad para sa parehong India at Pakistan. Bukod dito, may mga ekonomiko at geopolitical na interest din ang nakataya sa rehiyon, kabilang ang mga pinagkukunan ng tubig, turismo at kontrol sa mga daanang pangkalakalan. Ang kawalan ng pinal na kasunduan ukol sa kasarinlan o paghahati ng rehiyon ay patuloy na nagiging ugat ng alitan. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng India at Pakistan ay may malalim na implication sa seguridad hindi lamang ng Timog Asya kundi ng buong rehiyon ng Asya-Pasipiko. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga proxy war, pagpapalaganap ng ekstremismo at paglawak ng labanan sa mga katabing bansa ay ilan lamang sa mga senaryong dapat bantayan. Sa panahon ngayon kung saan maraming bansa ang nakararanas ng krisis mula sa klima, ekonomiya, hanggang sa pampolitika, ang pagkakaroon ng panibagong digmaan sa Timog Asya ay makapagpapalala sa pandaigdigang kawalang tatag. Ang mga kaganapan noong Abril at Mayo 2025 ay malinaw na nagpapakita ng patuloy at lumalalang sigalot sa pagitan ng India at Pakistan. Sa kabila ng maraming taon ng mga negosasyon at pangakong kapayapaan, nananatiling mahina ang pundasyon ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Ang kasalukuyang tensyon ay dapat magsilbing panawagan sa pandaigdigang pamayanan na palakasin ang diplomasya, suportahan ang mga neutral na tagapamagitan at buuin ang mga estratehiyang makapipigil sa isang panibagong digmaan. Kung hindi agad maaampat ang sigalot, maaring humantong ito sa mas mapanganib na kalagayang hindi na lamang limitado sa kanilang hangganan. Sa harap ng paulit-ulit na tensyon at banta ng digmaan sa pagitan ng India at Pakistan, hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong siklo ng karahasan? At sino ang may tunay na kapangyarihang huminto nito, ang mga pamahalaan, ang international na komunidad, o ang mismong mamamayan ng Kashmir? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.